Bago pa man dumating ang mga instant na sangkap, bago pa man pumutok ang mga sachet products at ready-to-eat meals, may isang tatak ng gatas na naging haligi ng kusinang Pilipino, ang Carnation Evaporada. Sa loob ng maraming dekada, ang pulang latang may bulaklak na tatak ay hindi lang simpleng produkto, kundi simbolo ng kasaganahan, pag-aalaga at pagmamahal ng ina sa kanyang pamilya. Ngunit paano nga ba nagsimula ang lahat? Paano umabot sa ganitong antas ng kasikatan ang isang imported na brand? At bakit unti-unting nawala sa pedestal nito? Tara at balikan natin ang kasaysayan ng Carnation Evap mula sa pag-usbong nito sa bansa hanggang sa kasalukuyang estado sa merkado. Ang Carnation brand ay unang ipinakilala sa Estados Unidos noong 1899 ni Elbridge Amos Stewart sa ilalim ng kumpanyang Carnation Evaporated Milk Company sa Seattle, Washington. Layunin nitong gumawa ng evaporated milk na mas matagal mapreserba kaysa sa sariwang gatas, na noon ay madaling mapanis dahil sa kakulangan sa refrigeration. Ang kanilang tagline noon ay "From contented cows, Carnation milk." Ibig sabihin, ang gatas ay galing sa mga pinaka-inaalagaang mga baka, kaya mas masarap at masustansya. Pagsapit ng kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang Carnation ay lumawak sa Asia, kabilang sa Pilipinas, isang bansang mahilig sa matamis, malasa at creamy na pagkain. Noong dekada 50, nagsimulang pumasok sa bansa ang Carnation sa pamamagitan ng mga importers. Sa mga panahong iyon, kakaunti pa ang brand ng evaporated milk sa merkado. Karaniwan ay mga lokal na gatas na hindi ganoon katagal ang shelf life. Mabilis na tinanggap ng mga Pilipino ang Carnation dahil may malinamnam at makremang lasa ito na bumagay sa mga lutuin, madaling gamitin sa mga dessert at ulam at may imahe ng premium at imported na kalidad. Sa panahong ito, nagsimula ring bumida ang Carnation sa mga magazine ads at radio commercials. Ang kanilang mga patalastas ay simple ngunit epektibo. Ipinapakita ang isang masayang pamilya at isang inang nagluluto ng espesyal na putaheng ginamitan ng Carnation Evap. Noong dekada 70, dumating ang ginitoang panahon ng TV advertising sa Pilipinas at dito lalo pang sumikat ang Carnation Evap. Ang kanilang mga patalastas ay laging may mga temang pagmamahal ng pamilya, kababaang loob at pagkakaiba ng ordinaryo sa espesyal. Isa sa mga tumatak na slogan noon ay Carnation Evap, pampalasa sa bawat espesyal na luto ni nanay. Lagi itong sinasabayan ng mga jingle na madaling makabisado tulad ng sa Carnation Evap, lutong bahay ay espesyal. Sa panahong ito rin nagsimula ang ilang sikat na artista na maging bahagi ng Carnation commercials tulad ni Nora Honor, Vilma Santos at mga kilalang TV moms ng dekada 70. Ang kanilang mga patalastas ay nagpapakita ng tunay na eksenang Pilipino, isang nanay sa kusina, mga batang sabik sa pagkain at ang masarap na hapagkain ng puno ng tawanan. Ito ang gintong panahon ng Carnation Evap sa Pilipinas. Halos bawat tahanan ay may isang lata ng Carnation sa aparador o cabinet. Sa bawat handaan, pista at Noche Buena, laging may dessert na may Carnation, leche flan, fruit salad, buko pandan o creamy carbonara. Sa dekadang ito, nagkaroon din ng mas modernong kampanya sa advertising. Dito rin nagsimulang tinalo ng Carnation ang ibang brand ng gatas tulad ng Libby's Evaporated Milk, Ideal Milk at ang Milkmaid para sa kondensada segment. Maging sa mga paliksahan sa pagluluto sa telebisyon gaya ng mga Home Cook of the Week segments, madalas na sponsor at pangunahing sangkap ang Carnation. Sa sobrang tagal nitong namayagpag, naging bahagi na ng karaniwang buhay Pinoy ang Carnation Evap, ngunit dito rin nagsimula ang pagkapagod ng merkado. Sa bawat patalastas, sa bawat recipe sa magazine, isa ang mensahe, gamitin ang Carnation. Dumating ang punto na sa mata ng kabataan at mga bagong negosyante sa pagkain, ito'y naging lumang tatak. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 90, ilang isyu ang lumutang. Una, sa presyo. Mataas ito kumpara sa mga lokal na brand na nagsisimulang maglabasan. Ikalawa, ang availability. Madalas ay nasa supermarket lamang at hindi madaling mabili sa mga sari-sari store kung saan karaniwang namimili ang masa. Pangatlo, ang pagbabago sa packaging. Habang ang iba ay nagsuswitch sa mga practical na lata na may easy open lids, na natiling tradisyonal ang Carnation, kaya minsan ay inirereklamo ng mga mamimili na mahirap buksan. Kasabay nito, nagkaroon din ng kontrobersiya tungkol sa kalidad. May mangulat noon sa ilang probinsya na imported na supply ng Carnation ay nagkaroon ng pamumuo ng gatas dahil sa mahabang transport time.
Bagaman nilinaw ng kumpanya na hindi ito makakasama sa kalusugan, nagdulot ito ng takot sa mga consumers at pansamantalang pagbaba ng benta sa ilang rehiyon. Nang bilhin ng Nestle ang Carnation brand noong 1985, inaasahan ng marami na lalo itong sisikat dahil sa lakas ng marketing power ng Nestle Philippines. Ngunit naging komplikado ang integrasyon. Sa unang mga taon, magandang pagtanggap, maraming bagong ad ang ipinalabas na may kasamang Nestle quality, ngunit hindi nagtagal, nagkaroon ng kalituhan sa merkado. Ang mga mamimili ay nalito kung ano ang pagkakaiba ng Carnation Evap at Nestle Cream. Ang ilan ay nakala na pareho lang sila, kaya bumaba ang demand sa Carnation. May mga tindahan na mas nag-push ng Nestle Cream dahil mas mabilis ibenta at mas bago sa mata ng mga kabataan. Lumabas din ang ilang puna mula sa mga loyal na customers. Nagbago raw ang lasa, hindi na kasing malinamnam o matapang ang gatas gaya ng dati. Kahit walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Nestle, marami ang naniniwalang nag-iba ang formula upang umayon sa bagong proseso ng produksyon. Sa mga online cooking forums noong unang 2000s, makikita ang mga komento ng mga lola at nanay na nagsasabing hindi na ito yung Carnation Evap na alam ko noon. Sa panahon ng mga sachet at instant mixes na ipit sa gitna ang Carnation Evap, hindi ito kasing mura ng mga bagong lokal na brand at hindi na kasing trendy ng mga cooking cream at powdered milk. Naging malaking dagok din ang pagtaas ng presyo ng lata at imported milk solids. Habang ang mga competitor ay gumagamit ng mas murang lokal na sangkap na natiling imported ang karamihan sa raw materials ng Carnation, kaya tumaas ang presyo nito sa retail. Dahil dito, nawala ito sa mga sari-sari store shelves at naging produkto na lamang ng mga supermarkets. May mga advertising misstep din sa panahong ito. Noong unang bahagi ng 2000s, naglabas ng kampanyang Cooking with Carnation, Make It Special, ngunit tinuligsa ito ng ilang mga grupo ng nutrisyonista dahil sa umunoy labis na paggamit ng asukal at evaporated milk sa mga ipinapakitang recipe na sinasabing hindi balanced diet. Dahil sa mga pagbabagong ito, sinubukan ng Nestle na ibalik ang tiwala ng mamimili. Nagkaroon ng mga ads sa social media na bumabalik sa konseptong luto ni nanay. Ang mga video ay kadalasang nagpapakita ng mag-ina na nagluluto ng lumang recipe gaya ng leche flan o sopas at nagtatapos sa mensaheng sa bawat panahon may Carnation. Ngunit kahit pa may nostalgia, may ilan pa rin kontrobersiyang technical na humarap sa brand. Noong 2014, ilang netizens ang nagpost ng larawan ng lata ng Carnation na umano'y may rusting at pamumuo ng gatas. Mabilis namang tumugon ng Nestle Philippines. Ipinaliwanag na isolated cases lamang iyon at nagbigay ng replacement sa mga customers. Gayunman, nagpatuloy ang online chatter at lalo nitong pinagtibay ang pananaw na luma na ang Carnation. Sa panig naman ng mga negosyante sa pagkain, marami ang nagsabing mahal na gamitin ang Carnation kumpara sa ibang brand. Kaya sa mga karinderya at bakery, mas pinili ang Alaska at Angel na parehong may malawak na distribusyon at mas mababang presyo. Sa kasalukuyan, sa ilalim pa rin ng Nestle Philippines, nananatiling nasa merkado ang Carnation Evaporada at Kondensada. Gayunpaman, malayo na ito sa dating trono. Ayon sa ilang market surveys, ang share nito sa evaporated milk category ay bumaba sa single-digit percentage, samantalang nangingibabaw ang Alaska Milk Corporation at ang Angel Evaporada ng Century Pacific Foods. Ang mga natitirang loyal consumers ay kadalasang mga older homemakers na lumaki noong dekada 70 at 80. Sa kanila, ang Carnation ay may sentimental value. Ito ang gatas na ginamit ng nanay ko. May mga pagtatangkang bumalik sa spotlight sa pamamagitan ng limited edition packaging at digital recipe campaigns. Ngunit sa patuloy na kompetisyon, ang Carnation ay tila na natiling heritage brand na pinahahalagahan ng mga nakatatanda, ngunit bihirang gamitin ng mga kabataan. Sa huli, ang Carnation Evap ay hindi lamang produkto. Ito'y bahagi ng kasaysayan at kultura ng Pilipino. Ito ang gatas na ginagamit ng ating mga lola sa leche flan, ng ating mga nanay sa sopas tuwing umuulan, at ng mga batang sabik sa creamy merienda pagkatapos maglaro. Bagamat napalitan na ito ng iba't ibang brand, hindi matutumbasan ng bago ang tatak ng alaala na iniwan ng Carnation. Tulad ng isang klasikong awitin, patuloy itong naririnig sa bawat tahanang Pilipino. Marahil hindi palaging bukang bibig, ngunit laging bahagi ng ating puso. Ang Carnation Evap ay parang kwento ng Pilipinas, puno ng pagbabago, kompetisyon at pag-asa. Mula sa pagiging pinakapopular na gatas ng bayan hanggang sa pagiging simbolo ng nostalgia, ito'y nagpapaalala sa atin na ang lasa ng tahanan ay hindi nasusukat sa presyo o tatak kundi sa pagmamahal na nilalagay sa bawat lutong gawa ng puso. Carnation Evap makes meals nutritious too. Me, I discovered it years ago. I still like it now. For creamier soups and sauces, more delicious main meals,
more appetizing snacks and desserts. Carnation Evap, the only milk I've trusted ever since. For me, it's the best. Enjoy it! Coronation of Fat, the cooking milk.